Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang maaksyong pelikulang The Contractor. Nagsimula ang istorya sa isang lalaking nagngangalang James Harper, isang miyembro ng US Special Force ng hukbong militar. Makikitang masaya siyang namumuhay kasama ang kanyang asawa na si Brianne Harper at anak na lalaki, na 8 taong gulang ang edad. Si James ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa napakalalang sugat sa kanyang tuhod na natamo niya sa pakikipaglaban sa Afghanistan. Matapos ang ilang araw, ipinatawag si James ng mga pinuno ng militar at sinabihan na magpahinga na sa serbisyo dahil sa kanyang medikal na kondisyon. Bukod dito, hindi rin siya makakatanggap ng anumang benepisyo sa pag-alis dahil naubos na ang lahat ng pera sa kanyang pagpapagamot. Bagamat mahirap para kay James na umalis sa militar, wala siyang magagawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Pag-uwi niya, sinabi niya kay Brianne na nawalan siya ng trabaho at wala siyang matatanggap na separation pay. Magulo ang kanyang isip dahil wala siyang sapat na ipon para suportahan ang kanyang pamilya sa mga susunod na buwan kasabay pa ng ibang bayarin. Sinubukan naman ni Brianne na pakalmahin ang asawa at tiniyak na magiging maayos ang lahat at makakahanap din sila ng solusyon. Noong gabi ding yun, habang inaayos ni James ang bubong ng bahay, ibinalita ni Brianne na namatay ang matalik na kaibigan nilang si Marson, dahil tinapos nito ang sariling buhay. Si Marson ay dating kasamahan ni James sa militar na natanggal din tulad niya. Ilang buwan na ang nakakaraan, sobrang nag-alala si Brianne at natakot na baka gawin din ito ni James. Ngunit agad siyang niyakap ni James at sinigurado na hindi niya iiwan ang kanilang pamilya, lalo na sa mga mahihirap na panahong tulad nito. Kinabukasan, dumalo si James sa libing ni Marson at doon ay nakausap niya ang isang lalaking nagngangalang Mike, dating superior ni James sa Special Forces Military Unit, pero umalis din ito sa militar dahil sa parehong dahilan ni James. Maayos pa rin ang kanilang relasyon kaya inimbita ni Mike si James na maghapunan kasama ang kanyang pamilya. Bukod dito, matagal na rin silang hindi nagkita dahil lumipat si Mike sa ibang lugar. Kinabukasan, pumunta si James sa bahay ni Mike para dumalo sa isang imbitasyon sa hapunan at nagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Pagkatapos kumain, nanood sina Mike at James ng baseball game habang nagkukwentuhan. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Mike na nagtatrabaho siya sa isang pribadong kumpanya na may mas malaking sahod. Nang marinig ito, humingi si James ng tulong kay Mike para payagan siyang makapasok sa kumpanya dahil hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nakukuhang bagong trabaho. Kinabukasan, dinala ni Mike si James sa amo nila sa kumpanya na si Rusty. Paglapit niya dito ay nakita niya ang resume niya sa mesa na tila binasa na ng lalaki bago pa man sila magkaharap. Bago kunin si James, sinabi ni Rusty na ang kanilang mga misyon sa trabaho ay mapanganib, dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan sa pananalapi, walang ibang pagpipilian si James kundi tanggapin ang trabaho at harapin ang lahat ng posibleng panganib. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni James na dati ring miyembro ng militar si Rusty tulad niya, pero nagpa siya itong umalis at magtayo ng sariling kumpanya. Siniguro rin ni Rusty na ang lahat ng misyon ng kanilang kumpanya ay may permiso at direktang suporta mula sa gobyerno para hindi mag-alala si James na maaresto sa paggawa ng mga misyon. Pagkatapos ng opisyal na pagiging miyembro ni James, ibinigay ni Rusty sa kanya ang kanyang unang misyon, pumunta sa Berlin sa loob ng 2 linggo upang bantayan ang isang tao. Pagbalik niya sa bahay, inabutan niyang natutulog ang kanyang asawa at sinabi ni James kay Brianne na nakahanap siya ng bagong trabaho na malaki ang sahod, pero kailangan niyang pumunta sa ibang bansa ng 2 linggo. Nung una ay nag-aalinlangan ang kanyang asawa dito, ngunit sinabi sa kanya ni James na kailangan niya itong gawin para sa kanila. Kinabukasan, pumunta si James sa Berlin at nag-check-in sa isang hotel na inayos ni Mike. Pagdating sa hotel, dumating ang isang babae na nagngangalang Katia sa kwarto ni James at nagpakilala bilang isa sa mga tauhan ni Rusty. Inutusan niya si James na bantayan ang isang scientist na nagngangalang Selim na nagtatrabaho sa mga teroristang grupo. Sinubaybayan ni James ang mga kilos ni Selim kung saan kinuha na niya ito ng mga litrato at nag-record ng lahat ng impormasyon na kailangan nila. Pagkatapos, tinawagan siya ni Katia at sinabing bumalik na muli sa base. Sa ibang eksena, makikitang nagmi-meeting sina James, Mike, Katia,
At Bobby, in-explain ni Mike na gumagawa si Selim ng peligrosong biological weapon at ang misyon nila ay patayin si Selim at kunin ang lahat ng data nito tungkol sa armas. Ngunit may security system ang laboratorio na konektado sa pulisya, kaya kailangan nilang mag-ingat. Bilang backup plan, maaari silang tumakas sa kagubatan at sa ilog. Inihanda nila ang lahat ng kagamitan at armas bago umalis. Pagdating sa laboratorio, pumasok sila at isa-isang pinatay ang mga gwardya. Natagpuan naman nila si Selim at pinilit na kuhanin ang hawak nitong data. Samantala, inutusan ni Mike si Bobby na ilipat ang data sa kanilang computer habang si James naman ang naatasang pumatay kay Selim. Nagmamakaawa naman si Selim kay James at sinabi nito na isa lamang siyang ordinaryong scientist at ang nais lamang niya ay mailigtas ang buhay ng milyon-milyong tao. Humingi din ito ng tulong kay James upang isecure ang kopya ng kanyang research data sa bank vault, na tanging ang asawa lamang nito ang makakapagbukas. Hindi naman naniwala si James sa lahat ng sinabi ni Selim kaya't binigyan niya ito ng isang chemical injection, dahilan upang ito ay mawala ng buhay. Pagkatapos makumpirma ang pagkamatay nito, sinunog niya ang paligid at pinalabas na aksidente ang nangyari. Paalis na sana sila nang dumating ang mga pulis, nakasagupan nila ang mga ito at nagkaroon ng shootout, namatay sina Katia at Bobby, at nasugatan si Mike. Mabilis na binuhat niya si Mike at dinala sa kagubatan upang magtago sa isang tunnel sa ilog. Pagkatapos ng ilang minutong paglangoy, nagpahinga sina Mike at James sa isang ligtas na lugar at ginamot ni James ang tama ng bala sa binti ni Mike. Kinailangan din niyang salinan ito ng dugo dahil maraming dugo ang nawala dito at nasa kritikal na kondisyon ito. Pagkatapos ng ilang oras, naka-recover ng bahagya si Mike. Plano nilang bumalik agad sa base, ngunit sumampong na naman ang injury ni James sa tuhod dahilan upang hindi siya makalakad. Pinayuhan ni James si Mike na ituloy ang kanilang misyon at ibigay kay Rusty ang research data habang siya ay susunod pagkatapos makarecover ng kanyang binti. Para sa tagumpay ng kanilang misyon, walang choice si Mike kundi iwan si James at pumunta kay Rusty para ibigay ang mga data. Bago umalis, sinabihan ni Mike si James na pumunta sa isang hotel sa Selvina at maghintay doon hanggang sa makabalik siya. Matapos ang ilang oras, gumaling na ang tuhod ni James. Pumunta siya sa Selvina Hotel ayon sa sinabi ni Mike. Sa kwarto, nakita ni James ang isang pasaporte na ibinigay ni Mike noon at isang mensahe na nagsasabing darating siya sa loob ng 6 na oras. Ngunit matapos ang matagal na paghihintay, hindi pa rin dumating si Mike, at nakaramdam si James na may mali. Kaya't nagpasya siyang umalis sa hotel. Pagkatapos ay tinawagan ni James si Rusty upang magtanong kung nasaan si Mike, at sinabi ni Rusty na nag-leak ang kanilang misyon at may mga pulis na nagsimulang habulin sila. Sinabi din nito na hindi na bumalik si Mike para ibigay ang research data, kaya inakala niya na namatay si Mike sa daan. Pagkatapos, sinabihan ni Rusty si James na sabihin sa kanya ang kanyang lokasyon upang magpadala siya ng mga tao upang sunduin ito. Lumipas ang ilang oras, matapos makita ang mga taong pinadala ni Rusty, nagalit si James at nagpasya na huwag sumama sa mga tauhan ni Rusty dahil sa tingin niya ay si Rusty ang pumatay kay Mike, at pagkatapos ay napatunayan niyang tama ang kanyang kutob. Hindi nagtagal, lumayo si James sa ibang direksyon. Galit na inutusan ni Rusty ang kanyang mga tauhan na arestuhin at patayin si James. Matapos marinig ang mga putok ng baril, tumakbo si James upang iligtas ang sarili mula sa mga tauhan ni Rusty. Pagkatapos ng matinding habulan, tumakas siya sa ilalim ng tulay at pinatay ang dalawa sa mga tauhan ni Rusty. Bago mamatay ang lalaki, tinanong ni James kung sino ang nagpadala sa kanila at nalaman niya na ipinadala sila ni Rusty upang patayin siya. Pagkatapos ay nagpadala si James ng maikling mensahe kay Rusty gamit ang cellphone ng lalaki kaya naisip ni Rusty na patay na siya. Matapos ang mahaba at nakakapagod na paglalakbay, nagpahinga si James sa underground station habang nag-iisip ng susunod niyang plano. Sa sandaling yun, bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Selim, ang kopya ng research data na itinago nito sa bank vault. Kinabukasan, pumunta si James sa bahay ni Selim at kinausap ang asawa nito. Sinabi niyang kunin nito ang kopya ng research data sa bank vault. Sa umpisa, tumanggi ang asawa ni Selim sa kahilingan ni James. Ngunit nang bantaan nito na sasaktan ang kanyang anak, wala na siyang nagawa kundi sundin ang utos nito. Pumunta sila sa bangko para kunin ang data mula sa bank vault, at ibinigay ng asawa ni Selim ang data kay James. Matapos makuha ang datos, agad na tiningnan ni James kung ano ang research data na ginawa ni Selim. Pagkatapos buksan ang data, nagulat siya na si Selim ay isang simpleng siyentipiko lamang,
siya ay gumawa ng isang plano para sa isang bakuna laban sa isang nakamamatay na virus na kumakalat sa mundo. Balak niyang ipamahagi ang bakuna ng walang bayad sa lahat ng nangangailangan, ngunit may mga partido na gustong agawin ang plano ng bakuna upang magpayaman sila at para sa kanilang sariling interes. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat. Pagkatapos malaman ang impormasyong ito, nagpasya si James na bumalik sa Amerika gamit ang pasaporte na ibinigay ni Mike sa kanya. Pagdating sa Amerika, pumunta si James sa bahay ni Mike para ipaalam sa asawa nito na namatay na si Mike. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, buhay pa pala si Mike kaya naisip ni James na nakipagsabuatan ito kay Rusty para patayin siya. Kinabukasan, lihim na sinundan ni James si Mike para malaman ang tunay nitong plano. Ngunit, agad na nakaramdam si Mike na may nakasunod sa kanya, kaya't agad niyang sinugod ito. Nang malaman niyang si James iyon, nagulat siya dahil nakatanggap siya ng balita kay Rusty na namatay si James sa kanilang nakaraang misyon. At iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito sinundo sa hotel tulad ng ipinangako niya dito, kaya't mag-isa siyang bumalik sa Amerika, hindi niya sinasadyang ipagkanulo si James. Ibig sabihin, pinaglaruan lamang silang dalawa ni Rusty. Sa kabilang banda, halos patayin ni James si Mike, na nagsinungaling sa kanya tungkol sa layunin ng misyon, at ang tungkol sa research na ginagawa ni Selim. Pagkatapos ay pinayuhan ni Mike si James na huwag nang umuwi dahil kapag nalaman ni Rusty na siya ay buhay pa, ang kanyang pamilya ay malalagay sa panganib. Nang marinig yun, nagpasya si James na patayin si Rusty at ang kanyang mga tauhan, dahil ito lamang ang tanging paraan upang malutas ang lahat ng ito. Si Mike, na nakonsensya kay James, ay nagnanais na tulungan siya sa pagsalakay sa lugar ni Rusty. Nang gabing yun, nagpanggap na gustong makita ni Mike si Rusty, habang si James naman ay tahimik na pumasok sa bahay nito sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Sinimulang barilin ni James at Mike ang lahat ng tauhan ni Rusty ng isa-isa hanggang sa maganap ang matinding shootout. Pagkatapos mapabagsak ang lahat ng tauhan ni Rusty, nagkaharap naman sina Mike at Rusty, nagbarilan silang dalawa hanggang sa tamaan nila ang bawat isa at tumigil na parehong duguan. Pagkatapos noon, dumating si James at lumapit kay Rusty na naghihingalo, walang sabi-sabing binaril niya ito sa ulo, agad namang tinulungan ni James si Mike, isinakay niya ito sa sasakyan at planong dalhin sa pinakamalapit na ospital, ngunit ilang minuto pa lang ang nakakalipas, nawala na ito ng buhay sa daan dahil sa malalang pinsala. Bago mag-umaga, sinunog ni James si Mike at ang sasakyan nito upang mawala ang mga ebidensya, bago siya tuluyang bumalik sa kanyang bahay upang makitang muli ang kanyang pamilya. Pagkatapos muling makasama ang kanyang pamilya, plano ni James na umalis kasama ang kanyang asawa at anak at magsimula muli ng bagong buhay. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!